po. Isa pong mapagpalang linggo ng umaga sa ating lahat. Kumusta po kayo sa inyong mga tahanan? Dalangin po namin na patuloy pa po tayong pagpalain ng Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Muli po tayong magkakasama upang papurihan, sambahin ang ating Panginoon. Ayon po sa awit 23, 1-6, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa aking di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay, at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, amin ka po naming itinataas, pinapapurihan, dadakilain, Panginoon. Dahil, Panginoon, Ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos na papagmahal, Diyos na dakila. Kailanman, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, aming Ama. Maraming kaguluhan, maraming pagsubok sa paligid, Panginoon. Ngunit, Panginoon, hindi mo kami iniwan. Patuloy mo kaming sinamahan, Panginoon. Patuloy mo kaming inalalayan, iniligtas, inilayo sa kapahamakan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kay buti-buti mo, Panginoon. Napakadakila ng iyong pagmamahal sa amin, O God. Panginoon, alam namin, hindi po kami karapat-dapat na tumayo sa iyong banal na harapan. Ngunit, Panginoon, kami iyong minahal, pinatawan, nilinis, Panginoon. Inalis ang mga karumihan sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami patuloy na lalapit sa iyo, patuloy na sasamba, patuloy na maglilingkod. Dahil, Panginoon, Ikaw lamang ang nag-alay ng iyong buhay para sa amin, O God. Salamat, Ama. Kami patuloy na aawit sa iyo, magbibigay ng papuri. Panginoon, salamat, Panginoon, sa lahat-lahat sa buhay namin, Panginoon. Sa lahat ng biyaya, sa lahat ng mga pagpapalang aming nakamit sa araw-araw, Panginoon. Sa iyo nang galing, Panginoon, sa iyong kabutihang loob, O God. Kaya, Panginoon, lahat pong ito ay aming itinataas sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat pong ito ay aming samot na lang. Amen. Tayo pong lahat ay umawit. Mabay po kayo sa aming lahat. Diyos na makapangyarihan, hari
di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit Yes, oh God, hindi ko maunawaan, Panginoon. Bakit kami ang iyong pinili, Panginoon? Hindi kami karapat-dapat, oh God. Pero narito kami sa iyong harapan, Panginoon. Hinihiling ko upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. May pagsubok, kahit na may kagipitan, Panginoon. Hindi kami natatakot, oh God. Dahil may lalapitan kami, Diyos, na mabuti, oh God. Hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabulihan, sa iyong dakilang pag-ibig, oh God. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, oh God. Hindi nga po, Panginoon, walang kasing dakila. Tunay na wagas, Panginoon, ang pagmamahal mo sa aming lahat, oh God. Kaya, Panginoon, hanggat mayroon kaming mga himig, hanggat mayroon kaming mga tinig, Panginoon, kami aawit sa iyo upang maipadama namin, Panginoon, ang pagmamahal namin sa iyo, God. Panginoon, salamat sa dakilang pag-ibig, O God. Sa walang hanggang pagmamahal, sa proteksyon, sa pag-agapay, Panginoon. Kailanman, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, O God. Panginoon, patuloy ka naming aawitan ng mga papuri, ng mga pagsamba, Panginoon, na tanging sa iyo lamang, Panginoon, nababagay. Dahil, Panginoon, ikaw lamang nag-alay ng iyong buhay para sa amin, Panginoon. Walang hanggan, Panginoon, ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. O Diyos, para sa iyo, upang may padama ang pag-ibig mo. Nais kong ikaw ang maging mukhang bibig, ang pangalan mo ang siyang maririnig.
As of God, maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Nais ko sa puso, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko, ikaw ang kasabay.
pagbubulati at pagsamba, O God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat pong ito'y aming samod na langit. Amen. Sige po, dumako naman po tayo sa scripture reading. Kunin po natin ang ating mga Biblia. Sabay-sabay po tayong magbasa sa ikalawang Tesalonika, Kabanata 1, 1-4. Ikalawang Tesalonika, Kabanata 1, 1-4. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, para sa iglesia sa Tesalonika, sa mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa ating Diyos Ama at Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na tumatatag ang iyong pananampalataya kay Kristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya, sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon pong umaga ay muli naming pagsasalusaluhan na pag-aralan o kaining espiritual ang salita ng buhay. Nananalangin po kami na pagpalain mo ito sa aming mga puso, isipan, sa aming buong kaluluwa at espiritu, Panginoon, maging lakas ng aming pananampalataya sa iyo at magbigay sa amin ng sigla sa patuloy na paglilingkod at maging kalusugan din ng aming pisikal na katawan, Panginoon. Ama namin sa langit, ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin ng personal at tumugon sa pangangailangan ng bawat isa. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, lahat po ng ito ay aming panalangin. Amen. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, patuloy po nating pag-aralan ang sulat ni Apostol Pablo sa Tesalonika. Tayo po ay narito ngayon sa ikalawang Tesalonika, chapter 1, verse 1 hanggang 4. Ito po ay pangalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Tesalonika na may magandang mensahe po sa ating buhay kung atin pong pagbubulayang mabuti. Ito po hindi lamang para sa kanila, kundi para sa atin. So si Apostol Pablo po ang sumulat nito at kasama niya po si Silvanus or si Silas po ito, sabi po ng mga komentary, at si Timoteo, at ito'y address niya sa iglesia o mga Kristiyano sa Tesalonika sa pangalan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Mapapansin niyo na hindi ho pinaghihiwalay ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo. Then verse 2, sabi po ni Apostol Pablo, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ito po ay hindi lamang po greetings o paunang pambati. Hindi po ganun lamang ang kahulugan nito. Totoo po, 100% ang Diyos po natin ay Gods of grace, Diyos ng biyaya, Diyos po ng pag-apala, Diyos po ng pagmamahal, at Diyos ng kapayapaan, ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo. At dito po sa sulat na ito ay binibigyan din ito ni Apostol Pablo na ang ating Diyos ay Diyos ng biyaya, Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. At dito po sa sumunod na talata, verse 3 and 4, na focus po ng ating pag-aaral ngayong umaga, ay mapapansin po natin sa verse 3 na si Apostol Pablo ay laging nagpapasalamat sa Diyos dahil sa buhay Kristiyano ng mga Kristiyano sa Tesalonika. At sa verse 4, ang sabi niya, therefore we ourselves boast among you among God's churches,
Kaya nga kami, sabi ni Apostol Pablo, ay ipinagmamalaki namin kayo. Sa ibang salita, sa negatibong salita, ipinapagyabang namin kayo. Ipinapamalita namin kayo at ng buong pagmamalaki sa gitna ng mga iglesia ng Diyos. So ano yung ipinagmamalaki ni Apostol Pablo sa buhay ng mga Kristiyano sa Thessalonica na lagi niyang ipinagsapasalamat sa Diyos na nangyayari sa kanila, at ano yung ipinagmamalaki niya sa mga iglesia patungkol sa buhay Kristiyano ng mga Kristiyano sa Thessalonica? May 3 bagay po na nakasulat at dito po iikot ang ating pag-aaral. Basahin po natin muli. We must always thank God for you, brothers, which is fitting. Nababagay lang, sabi niya, kami magpasalamat sa inyo, since your faith is flourishing. Yung inyong pananampalataya ay lumalago, flourishing. Umuunlad, ano po. And the love of everyone for one another is increasing. Yung pag-ibig ninyo sa isa't isa ay lumalawak, lumalago, umuunlad. Marami ang nakakadama, marami ang nakakaranas. So ang ipinagmamalaki na Apostol Pablo sa mga iglesia na kanyang pinupuntahan at binabalita, ang mga Kristiyano sa Thessalonica, ang kanilang pananampalataya ay lumalago, umuunlad. Ang kanilang pag-ibig ay lumalago, umuunlad. At hindi lamang iyon, yung kanilang katatagan, sabi sa verse 4, about your endurance and faith in all the persecutions and afflictions you endure. Yung endurance, yung steadfastness, yung perseverance, ay nagpapatuloy na nanatili sa kabila ng matinding mga pag-uusig at kahirapan, na nanatiling matatag sa pananampalataya ang mga Kristiyano sa Thessalonica. Ito ang ipinagmamalaki ni Apostol Pablo sa mga iglesia na kanyang napupuntahan. Ito ang ipinagmamalaki niya. Kaiba sa ating kapanahunan. Karaniwan, pagka nagkakwentuhan, ano ang pinagmamalaki mo na nangyayari sa iyong iglesia? Sa isang pastor, sa kwentuhan ng mga pastor o mga miyembro ng iglesia, yung church namin, air condition na. Yung church namin, tiles na. O meron na kaming sasakyan. O dumadami kami. Yan ang ating ipinagmamalaki. Yan ang ating ipinagyayabang. Magaling yung aming pastor, mahusay. Yung praise and worship namin, mahuhusay kumanta, gagaling mag-drums, gagaling tumugtog ng gitara. Yan ang ipinagmamalaki ng maraming mga Kristiyano. Naiiba sa ipinagmamalaki ni Apostol Pablo. Ang lahat ng ating ipinagyayabang sa mundong ito ay lilipas lahat. Mga material na bagay. Maging ang talento natin at kakayahan, mawawala, hindi na natin magagamit. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang mananatili lamang ay 3. Sa unang Korinto 13:13, nananatili ang 3 ito. Pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. At ito ang ipinagmamalaki ni Apostol Pablo sa kanyang pagbisita sa mga iglesia na nagaganap sa buhay ng mga Kristiyano sa Thessalonica. Lumalaki, umuunlad ang kanilang pananampalataya, lumalaki, umuunlad ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Ang kanilang katatagan ay nagpapatuloy, nagbubunga ng pag-asa. Nagbubunga ng magandang karakter, Christ-like character, at nagbubunga ng pag-asa. Kayo po, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ano ang inyong ipinagmamalaki sa inyong buhay, Kristiyano? Ano ang inyong ipinagmamalaki o ipinamalita na pagpapalang nararanasan ninyo sa inyong pamilya? O tayong mga Kristiyano dito sa church, ano ang ating ipinagyayabang na nangyayari sa ating iglesia?
Ang paglago ba ng ating pananampalataya, ang ating bang pagmamahalan sa isa't isa, o ang ating katatagan sa gitna ng mga pagsubok ay nananatili ang ating pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ito. Pagkumparahin po natin yung pananampalataya ng iglesia sa Efeso sa Pahayag chapter 2 verse 2 at yung pananampalataya o buhay Kristiyano ng mga Kristiyano sa Tesalonica. Tingnan po natin. May maganda pong katotohanan tayong makikita. Sa unang Tesalonica chapter 1 verse 2, basahin po natin. Sabi ni Apostol Pablo, "We recall in the presence of our God and Father your work of faith." Tandaan po ninyo. Naaalala namin sa harapan ng Diyos ang gawa ng inyong pananampalataya. Your labor of love and endurance of hope in our Lord Jesus Christ. May tatlong bagay na ipinagmamalaki si Apostol Pablo sa buhay ng mga Kristiyano sa Thessalonica: their work of faith, their labor of love, and their endurance of hope in our Lord Jesus Christ. Sa Pahayag chapter 2 o Revelation chapter 2 verse 2, meron tayong makikita rito rin na kahawig nung nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano sa Thessalonica. Basahin po natin, pumunta po kayo sa inyong banal na kasulatan para atin pong makita at makumpara. Ito po ay sulat sa mga iglesia, ang isa po ay sa Efeso. Ito po yung nangyari sa kanila. Sabi po ng anghel ng Panginoon sa iglesia sa Efeso, "I know your works, your labor, and your endurance, and that you cannot tolerate evil. You have tested those who call themselves apostles and are not, and you have found them to be liars." Pero sabi sa verse 4, "But I have this against you, you have abandoned the love you had at first." You left your first love. Mga minamahal na kapatid, compare po ninyo, ang iglesia sa Thessalonica ay meron ding works, meron ding labor, meron ding endurance. Pero ang sabi po, "I know your works." Sa Thessalonica, sabi ni Pablo, "I know your works of faith," gawang bunga ng pananampalataya. Ang mga Kristiyano sa Efeso masisipag din sa paggawa sa Panginoon, pero marahil hindi dahil sa pananampalataya kay Kristo. Maaring sariling pagsisikap o may mga ibang motibo. Then sabi sa iglesia sa Efeso, sabi, "I know your labor." Masipag din silang gumawa, labor, pero hindi labor of love. Marahil po ay gumagawa sila sa iglesia, naglilingkod sila dahil sa obligasyon, hindi dahilan sa pag-ibig. And your endurance, at yung inyong katatagan, alam ko, at hindi nyo talaga pinapahintulutan ng kasamaan, pero ang kanilang katatagan, perseverance, ay walang binanggit na pag-asa. Pero sa iglesia sa Thessalonica, meron silang endurance of hope in our Lord Jesus Christ. Ang iglesia sa Efeso ay wala. Kaya po pwede pong mangyari, mga minamahal na kapatid, na ang isang iglesia, ang mga miyembro, ang mga Kristiyano ay masisipag, pero hindi masisipag dahil sa pananampalataya o dahil hindi gawa ng pananampalataya kay Kristo, na may ibang self-centered o self-effort na motibo pa sa kanilang paglilingkod. Maaring masipag ang iglesia, pero dahil sa obligasyon, duty lamang, hindi dahil sa pagmamahal kay Kristo at sa kapatiran. Wala na kasing gagawa kundi ako na lang. Maaring nananatili tayong matatag sa ating pananampalataya sa kabila ng pagsubok, pero hindi dahil sa pag-asa sa Panginoong Hesukristo, kundi dahil pride natin na nakahihiya na tayo ay bumagsak sa pananampalataya. Pero ang iglesia sa Thessalonica, kaiba. Ang gawang bunga ng kanilang pananampalataya, lumalago ang gawang bunga ng pag-ibig at ang katatagan na nagbubunga ng pag-asa. Ang tanong natin, paano ang pananampalataya natin ay uunlad at lalago
paanong ang ating pag-ibig ay lalago at uunlad. May mga Christians na namumuhay sa pagrereklamo. Pastor, hindi po ako lumalago sa pananampalataya sa iglesyang ito. Kaya siya'y aalis, lilipat sa iba. At pagkatapos, hindi po ako lumalago sa pananampalataya, ako po ay nanghihina. Aalis, lilipat sa iba. Sino kaya ang may kamalian o may pagkukulang kung bakit ka hindi lumalago o tumatatag sa pananampalataya sa Panginoon? Ang pastor ba? Ang kapatiran ba? Ang cell group ba? Pag-aralan natin, isa-isahin natin, paano ba mag-uunlad o mag-i-increase, tatatag, titibay ang ating pananampalataya, ang ating pag-ibig. Balikan natin, unang Tesalonica, Kapitulo 2, Kapitulo 1, talatang, ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 3. Paikutan natin ng pag-aaral ang tatlong ito na binanggit ni Apostol Pablo na ang iglesia o Kristiyano sa Tesalonica ay ipinagmamalaki niya na nagaganap sa kanila. Una, yung paglago ng kanilang pananampalataya, yung works of faith na tinatawag. Ang pananampalataya ay dumarating sa isang tao sa pakikinig ng mabuting balita o mensahe ng Panginoong Hesukristo, sabi sa Romans 10:17. At ganon din ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang tagubilin sa iglesia sa Epeso. Sa Gawa 20:32, ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kagandahang loob na siyang nagpapatibay ng inyong pananampalataya. Ang Diyos at ang sa kanyang salita na nagpapahayag ng kagandahang loob ang nagpapatibay ng pananampalataya. Lumalabas na hindi ang pastor ang nagpapatibay ng pananampalataya. Ang Diyos at ang kanyang salita, ang kanyang mga aral. Hindi ang cell group. Hindi ang ating kapwa Kristiyano. Kami, ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos, ay instrumento lamang ng Diyos at daluyan ng kanyang salita upang ang mga Kristiyano ay makarinig ng kanyang pagmamahal upang tumibay sa pananampalataya. So meron kang personal na tungkulin, pananagutan upang ikay tumibay sa pananampalataya. At number 1 yan, yung iyong pag-aaral ng Biblia o pakikinig ng salita ng Diyos. Isang malungkot na bagay sa pag-aaral ng banal na kasulatan, pag matagal ka na halos nag-aaral ng Biblia, o matagal ka ng Kristiyano, karaniwan, yun na lamang gusto mong madinig, ang gusto mong pag-aralan. Yung ayaw mo na mensahe, ikaw ay nagbibingi-bingihan. Maraming Kristiyano na parang bata. Yun lamang kanilang gustong kainin o pag-aralan o nagugustuhan ang ina-enjoy nila. Yung hindi nila gusto, hindi nila na-enjoy. Halimbawa, minsan sa church, ako'y nag-preach ng 3 beses. Sunod-sunod sa linggo tungkol sa pag-ibigay. Pagdating na yung 3 linggo, sabi sa akin ng treasurer, Pastor, pwede po ba itigil nyo na yung sermon ninyo tungkol sa pagbibigay, lipat naman tayo sa ibang topic sa 1 linggo. Kasi iba na ho ang pakiramdam ng mga miyembro. Ang pagbibigay, ang pagtuturo ng pagbibigay, kahit ng tithes and offering, ay pagpapahayag sa iyo ng salita ng Panginoon, paano mo mararanasan ang pagpapala at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Pero dahil meron
merong sinasabi sa iyo na dapat mong gawin, hindi mo ito nagugustuhan. Ganyan, hindi lang yon, maraming iba pang mga aral. Tuwan-tuwa tayo pagka tayo ay tinatapik-tapik, ini-encourage, pero pag exhortation na tungkol sa ating gagawin, ayaw na nating pakinggan. Para tayong bata na namimili ng pagkain, gusto natin ay gusto ng bata pagka nakatikim, hotdog, fried chicken, Jollibee, McDonald's. Pero pagka kakain ng gulay, healthy foods, ampalaya, kangkong, kalabasa, sitaw, ayaw ng isang bata. Hindi mahilig ang maraming bata. Kaya gagawa ka pa ng gimmick para sila'y makakain ng gulay. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi pinipili para tayo lumago sa pananampalataya. Sabi ni Charles Spurgeon, the church does not determine what the Bible teaches. It is the Bible that determines what the church must teach. Hindi ang iglesia ang magdidikta kung ano ang itinuturo ng Biblia, kundi ang Biblia ang dapat magdidetermine o magdidikta kung ano ang ituturo sa iglesia. Kung papalitan natin yung salita, hindi ang ating pangangailangan, hindi ang pastor, hindi ikaw ang magdidikta ng dapat ituro sa iyo. Ang Biblia ang dapat magdidikta ng ituturo sa atin. Ang Biblia ang dapat magdidikta ng ituturo ng pastor, hindi ang tao, hindi ikaw, hindi ako, kundi ang banal na kasulatan. Kaya, kinakailangan ang masusi, malawak, malalim na pag-aaral ng Biblia para tayo tumibay o lumago sa pananampalataya. At kung wala iyan sa church, wala yan sa personal mong buhay, tamad kang makinig ng salita ng Diyos, hindi mag-i-increase ang iyong pananampalataya. Ang isang halaman, hindi kailangan piliting lumago. Ang kailangan lamang sa halaman, diligan at alagaan. Kung tayo mag-aaral ang salita ng Panginoon, buong puso, dinidesire natin ang salita ng Diyos tulad ng pagkain na kailangan natin, automatic po yan. Lalago kayo at titibay, uunlad sa pananampalataya. So ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagpapatibay ng pananampalataya. Ang pagsubok ay nagpapatibay ng pananampalataya, kaya dapat maging positibo tayo pagka may dumaraang pagsubok. Ang mga Kristiyano sa Thessalonica, sa kabila ng afflictions, mga kahirapan, mga pagtitiis at pag-uusig, sila'y lumalago, tumitibay, umuunlad sa pananampalataya dahil positibo ang kanilang tingin sa buhay, Kristiyano. Hindi sila iiwan, hindi sila papabayaan ni Jesus Christ. Sabi sa Santiago 1:2, magala kayo pagka kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok dahil pagkatapos ng pagsubok na ito, kayo ay titibay sa pananampalataya. Sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 1:6, ang ating pananampalataya ay katulad ng ginto na dinadalisay sa apoy. Pinaparaan sa pagsubok sa sandaling panahon para mapatunayan kung talagang dalisay. Ang pagsubok, ang pag-uusig, ang anumang karanasan natin na hindi maganda sa ating pakiramdam, kung tayo mananampalataya, ito'y dumadalisay sa ating pananampalataya, kaya dapat maging tingin natin ay positibo. Kung mayroong pagsubok, hindi ka papabayaan ng Diyos, lalo mong mararanasan ang kanyang mga biyaya sa iyong buhay. Pagkatapos ng bagyo, sisikat ang araw. Pagkatapos ng unos, ang mga halaman muling lilitaw, muling magbubunga. Ang salita ng Diyos ay parang patak ng ulan sa isang tuyong lupa na pagkadumilig, nagpapatubo ng mga halaman. Si Apostol Pablo ay may karanasan sa 2 Korinto 12:9. Meron siyang tinik sa laman. Hinihingi niya ng 3 beses, Lord, alisin mo po ito, nagpapahirap ito sa akin. Hindi natin alam kung anong klaseng tinik sa laman iyon. Sakit ba ng katawan, karamdaman ba, o problema ba, o pag-uusig ba? Pero sabi ng Diyos sa kanya, hindi inalis ng Diyos yung kanyang tinik sa laman. Sa iyong kahinaan, sabi ng Diyos, madadama mo ang aking kalakasan. Ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Sa iyong kahinaan, madadama mo ang aking kalakasan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ako'y pinagmamalaki ko yung aking kahinaan dahil doon ko mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon.
Mga minamahal na kapatid, para tayo po ay lumago, umunlad, tumibay ang ating pananampalatayang gumagawang pananampalataya, tumingin tayo sa gitna ng pagsubok ng positibo na ang Diyos nariyan, hindi Kanya iiwan, hindi Niya pababayaan na ikaw ay mapahamak. Ang isang tunay na Kristiyano, hindi papabayaan ng Diyos yung kanyang tunay na anak. Pangatlo na nagpapatibay ng pananampalataya ay living by faith in Christ. Mabuhay tayo sa pananampalataya kay Kristo. Sabi sa Romans 1:17, the just shall live by faith. Si Abraham ang pinakamagandang halimbawa ng tao na nabuhay sa pananampalataya. Tinawag siya ng Diyos at sinabi sa kanya, Abraham, iwan mo ang iyong mga kabag-anak, mahal sa buhay, pumunta ka sa lupang ituturo ko sa iyo. Pagkapalain kita, pagkapalain ko ang iyong lahi at gagawin kitang pagkapala sa marami. Sabi sa Genesis 12. Sumunod si Abraham. Matanda na siya, wala siyang anak, si Sarah ay baog. Subalit, nanatili siyang tapat sa pagsunod sa Panginoon. Ang sabi sa Roma Kapitulo 4, talatang 24, hindi nang hina sa pananampalataya si Abraham, bagaman matanda na siya. Siya po ay matanda na, si Sarah ay baog na, pero hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Naniwala siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Nabuhay po siya sa pananampalataya sa pangako ng Diyos. Na siya ay magiging pagpapala sa marami. Ang kanyang lahi ay magiging pagpapala. Nagkaroon siya ng anak na tupad kay Isaac. Pero alam niyo po ba, na kay Abraham, hindi si Isaac ang magiging pagpapala sa lahat ng bansa. Ang pamumuhay ni Abraham sa pananampalataya ay pamumuhay na umaasa na tutuparin ng Diyos na siya, ang kanyang lahi, mula sa kanyang lahi, ay manggagaling ang magpapala sa lahat ng bansa o lahat ng tao sa mundo. At nilinaw ito ni Apostol Pablo sa Galatia Kapitulo 3, talatang 16, na ang binhi na inaasahan ni Abraham na sisilang mula sa kanya ay ang Kristo, ang Mesias, ang tagapagligtas. Naintindihan ni Abraham na sa pamamagitan ng iyong binhi, pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa John 8:56, sa mga Hudyong kausap niya, nakita ni Abraham ang aking araw at si Abraham ay nagalak. Natuwa si Abraham nang isilang ang Panginoong Hesus bilang tao. Nagalak si Abraham dahil tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na siya'y magiging ama ng maraming bansa, na mula sa kanyang lahi, mula sa kanya ay sisilang ang Mesias, ang tagapagligtas. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, nagalak si Abraham nang makita niya ang aking mga araw. Sabi ng mga Hudyo sa Panginoong Hesus, wala ka pang 50 taong gulang at nakita po na si Abraham. Mga minamahal na kapatid, ang pamumuhay sa pananampalataya ay pamumuhay sa pananampalataya kay Kristo na ikaw ay dadaluyan ng pagpapala ng Diyos. Sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong magulang, sa iglesia ng iyong kinabibilangan dito sa Blessed Assurance Christian Church. Yun ang pamumuhay sa pananampalataya. Meron ka bang ganong pananampalataya sa buhay na ikaw ay magiging pagpapala sa iba? Dadaluyan ka ng pagpapala sa iyong pamilya. Gagawin niya ng Diyos kung meron kang ganong pananampalataya. Magtiwala ka kaibigan, magtiwala ka kapatid. Yun ang pamumuhay sa pananampalataya kay Kristo. Naniniwala kang ikaw'y magiging pagpapala sa iba. Then ang pang-apat na kaparaanan upang tayo tumibay sa pananampalataya ay pagbabahagi ng ating pananampalataya sa iba. Share your faith to others. Ang mga Kristiyano sa Thessalonica ay tumibay, umunlad, tumatag ang kanilang pananampalataya dahil po ipinapamalita nila yung kanilang pananampalataya kay Kristo. Sabi rito sa chapter 1, verse 8 ng unang Thessalonica, basahin natin, chapter 1, verse 8, unang Thessalonica,
For the Lord's message rang out from you, not only in Macedonia and Achaia, but in every place that your faith in God has gone out. So we don't need to say anything. Ang inyong pananampalataya ay nabalita hindi lamang sa Macedonia at sa Achaia, kundi sa lahat ng dako. Kaya hindi na namin kailangan pang magpatotoo. Nauna na kayo, naibalita nyo na si Jesus Christ, nalaman na ng mga tao ang patungkol kay, kaya lang dumating kami, alam na nila kung ano ang inyong pananampalataya. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, kaya po naging matatag, umulad ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa Thessalonica dahil ipinapamalita po nila. Ulitin ko po nang matandaan po natin, mag-i-increase, mag-grow ang iyong faith, pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Huwag kang mamili ng pag-aaralan. Lahat sa pamamagitan ng pagsubok, sa pamamagitan ng pamumuhay sa pananampalataya kay Kristo na ikay magiging pagkapala sa iba, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iglesia, sa lahat ng tao. At sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong pananampalataya kay Kristo sa iba. Yung pananampalatayang tinanggap mo. Pangalawang sinabi ni Pablo rito na umuunlad, lumalago sa buhay ng mga Kristiyano sa Thessalonica ay yung kanilang pagmamahalan sa isa't isa. And the love of every one of you for one another is increasing. Umuunlad, lumalago ang pag-ibig. Ang pananampalatayang walang pag-ibig, walang kabuluhan. Kaya inseparable po dito. O itong dalawang ito, hindi po pwedeng paghiwalayin. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 13, 1 hanggang 3, magkaroon man ako ng pananampalatayang mapalipat ko mga bundok sa dagat. Kung wala akong pag-ibig, wala ang pakikinabangin sa akin. Ang isang malaking pananampalataya na walang pagmamahal ay walang kabuluhan. Walang pakinabang. Gaano man ito kalaki. Mapalipat mo man ang mga bundok sa dagat. Ang bawat tunay na Kristiyano o mananampalataya ay binigyan ng Diyos ng pag-ibig sa kanyang puso. Yung agape, yung unconditional love. Sabi sa Romans 5:5, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Ipinadama ng Diyos sa iyo ang pagmamahal niya, inilagay niya sa iyong puso ang kanyang pagmamahal. Kaya dito sa unang Thessalonica 4:9, sinasabi na hindi ang tao ang nagturo sa ating umibig, kundi ang Diyos. Unang Thessalonica 4:9, basahin natin. About brotherly love, you don't need me to write you because you yourselves are taught by God to love one another. Ang Diyos ang nagturo at naglagay ng pag-ibig ng isang Kristiyano sa kanyang kapwa Kristiyano. Kaya automatic po yan, pa na born again, hinahanap-hanap po niya ang kanyang kapwa Kristiyano at minamahal. At ang pag-ibig na ito ang umunlad at lumago sa buhay ng mga Kristiyano sa Thessalonica. Sabi ni Juan, ito ay ebidensya ng ating kaligtasan. Kung hindi natin iniibig ang ating kapatid, hindi tayo ligtas. Sabi ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, unang Juan 3:14 at 15. Ang ebidensya na ang ating pag-ibig ay lumalago sa isa't isa ay makikita sa ganitong kaparaanan. Lumalago ang iyong presensya sa church services. Kung talagang mahal mo ang iyong kapwa Kristiyano, mahal mo si Kristo, mahal mo rin ang iyong kapwa Kristiyano, ang tinutukoy dito ay loving for one another. Ang iyong presensya ay hindi mo kaliligtaan, alisin. Hindi mo inaalis. Lagi kang dadalo sa pagtitipon ng iglesia. Kung mahal mo ang Blessed Assurance Christian Church, ang kapatiran, katulad ka rin ng iba, bibigyan mo ng panahon kahit na online ang ating worship at pag-aaral ng Biblia, nandyan ka at nakikibahagi. Actually po, mga minamahal na kapatid, hindi po kayo nanunood ngayon ng online worship. Kayo po ay nagpa-participate sa worship service ng ating church. O kung sa ibang iglesia man po kayong miyembro, hindi po kayo nanunood.
kayo po ay nakikibahagi, sumasali, sumasabay sa pagsamba ng iglesia dito sa online worship. Kaya isa pong magandang bagay, huwag niyo pong gamitin, pastor, nanood po kami. Hindi po kayo nanood, kapatid. Kayo po ay nakibahagi. Then, kung mahal mo ang kapatiran sa iglesia, mahal mo ang iglesia, mahal mo si Kristo, ay umuunlad ang iyong participation sa ministry ng iglesia. Nakikisali ka, hindi lamang dumadalo, ikaw ay naglilingkod sa iglesia. Nagpa-participate ka sa mga gawain ng iglesia. Malapit na po tayong bumalik sa normal. Kaya po, babalik muli ang mga cell group, mga Bible studies at iba't ibang ministry. At kapatid, kung mahal mo ang church, mahal mo ang kapatiran, sasali ka. Ganun po ang kapahayagan ng pagmamahal. Uunlad ka sa gawain ito. Kung minamahal mo ang iglesia at umuunlad ka sa pag-ibig sa kapatiran sa iglesia, ikaw ay lalago at uunlad sa pagbibigay. Okay lang, pag-usapan, sermon, Bible study, and tithes and offering. Hindi ka ma-offend. Hindi ka matitisod, hindi ka magbibingi-bingihan. Dahil ang pag-ibig ay nagbibigay. May kasabihan sa wikang Banyaga, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pagka nagmamahal ka, magbibigay ka. Isang kapahayagan na minamahal po ninyo ang Panginoon. Minamahal nyo ang iglesia ng Panginoon, ang ministry ng Panginoon. Kayo po ay tapat na nagbibigay ng tithes and offering sa gawain ng Panginoon sa ikauunlad ng kanyang gawain o ng kanyang iglesia. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, umuunlad ba ang iyong pag-ibig sa kapatiran? Umuunlad ba ang iyong pag-ibig sa iglesia? O habang tumatagal, ay ikaw ay nanlalamig sa church, nanlalamig sa gawain, nanlalamig sa pakikitungo sa kapatiran. Ano yung sikreto para po tayo ay umunlad sa pag-ibig sa kapatiran o sa iglesia? Sa aklat ng Epeso, ito po ay mulit-muling binabasa ko po sa inyo, di ko po pagsawaan para ma-memorize natin. Para tayo po ay umunlad sa pagmamahal sa iglesia, sa kapatiran, ay umunlad tayo sa karanasan sa pag-ibig kay Kristo, sa pag-ibig ni Kristo. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang prayer sa mga Kristiyano sa Thessalonica, sa Epeso Kapitulo 3, talatang 17, I pray that you being rooted and firmly established in love. Gusto kong kayo ay mag-ugat, maging matatag at sa pag-ibig. Hindi sa pag-ibig mo. Dahil sabi sa verse 18, may be able to comprehend with all the saints what is the length and width and height and depth of God's love. Mag-ugat tayo sa pag-ibig, maging matatag tayo, makita natin, maranasan natin, maunawaan natin kasama ng lahat ng mga banal. Ang haba, ang lapad, ang taas at ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. And to know the Messiah's love that surpasses knowledge. Maunawaan natin ang pag-ibig ni Kristo so you may be filled with all the fullness of God. Upang tayo ay mapuspusan ng kapuspusan ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, ang taong nagmamahal sa iyo ay mararamdaman mo lamang at maranasan mong pagmamahal niya kung lagi kang malapit sa Kanya, nakikipag-usap sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos ay mararanasan mo lamang ng mas malalim, mas malawak kung lagi ka sa presensya ng Panginoon. Sa presensya sa pananalangin, sa presensya sa pag-aaral ng Biblia, sa presensya sa pagsamba, sa presensya sa paglilingkod sa Kanya, mararanasan mo ang Kanyang kadakilaan, ang Kanyang pagmamahal. Mayroon kang ikukwento patungkol sa kabutihan ng Diyos. Mapupuspos ka ng pag-ibig ng Diyos, mararanasan mo ang lahat ng Kanyang kabutihan. At ang kapuspusan ng Diyos ay isa sa iyo, lalago uunlad ang iyong pag-ibig. Yun po ang sikreto ng pag-unlad ng pagmamahal. Kaya ang iyong pananampalatay lalago, ang iyong pag-ibig ay uunlad.
Pag-ibig sa kapatiran, pag-ibig sa church. Pangatlo at panghuli, yung mga Kristiyano sa Thessalonica ay nagpapatuloy na maging matatag sa kabila ng pagsubok. Meron silang endurance. Pero yung endurance nila is with hope. Sabi po sa chapter 1 verse 2. Kung babasahin po natin muli yung hindi lang ho endurance, hindi lang ho katatagan, kundi sabi po rito sa unang Thessalonica 1:2, ang sabi po, an endurance of hope in our Lord Jesus Christ. So yung kanilang katatagan, yung kanilang pagtitiis, yung pananatili sa pananampalataya o pag-asa ay sa Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng mahigpit na pag-uusig, mga afflictions sa buhay Kristiyano, nanatili silang matatag sa pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Ang pag-uusig at kahirapan, bahagi na ng buhay Kristiyano. Bahagi po yan. Bagaman po, ang enjoy nating mga preaching ay yung paano tayo magtatagumpay, di ka papabayaan ng Panginoon, pero dadaan ho tayo sa pagsubok. Ang totoo, ang pandemic na ito ay minor lamang. May darating pang mas matitinding pagsubok sa mundong ito, kahirapan. Ito po ay nakalagay sa aklat ng pahayag, yung Great Tribulations. Ang buhay ni Apostol Pablo bilang Kristiyano ay punong-puno ng pagdurusa, pag-uusig. Sa 2 Korinto Kapitulo 4, talatang 7 hanggang 9, itinala niya, ginigipit siya kabila, pinag-uusig, pero hindi siya pinanghihinaan ng loob. Sa 2 Korinto Kapitulo 11, itinala niya doon, kung babasahin po niyo mula verse 16 hanggang 27, yung mga hirap at sakit na kanyang naranasan. Pero alam niyo po ba na ang pagsubok, ang pag-uusig, ang pagtitiis at sa kalagitnaan ng pag-uusig, ang pananatili sa pananampalataya kay Kristo ay mayroong magiging magandang bunga sa iyong buhay. Sabi po sa Roma Kapitulo 5, basahin po natin, ito po yung biyaya po ng mga pag-uusig o mga pagsubok na sinabi po ni Apostol Pablo na kapag ating tiniis, nanindigan tayo, hindi tayo bumitaw sa ating pananampalataya, hindi tayo sumuko sa pag-asa kay Kristo, ganito po ang sinasabi ng mga talata. And not only that, we also rejoice in our affliction. Hindi lamang tayong nagagalak sa ating mga pagtitiis, because we know that affliction or yung tribulation produces endurance. So yung pag-uusig, yung kahirapan, yung pagsubok ay nagpuproduce ng katatagan, perseverance, steadfastness. At yung steadfastness, endurance na ito, nagpuproduce, nagbubunga ng character, proven character, Christ-like character. Then character produces hope. Kaya po yung iglesia sa Thessalonica, yung endurance nila ay sinabi doon, endurance of hope in our Lord Jesus Christ. Nagbunga ito ng magandang pagkatao, katulad ng pagkatao ni Kristo, yung Christ-like character, at nagbunga ito ng pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Ganon po ang nagaganap sa buhay ng mga Kristiyano na nagiging matatag sa gitna ng mga pagsubok sa buhay o mga pag-uusig, kahirapan sa mundong ito. Pero ang magandang balita ay ito po, at yun po ay magandang balita na ang endurance ay nagpuproduce ng character, kaya ka may mga problema dyan, tinuturuan ka ng Diyos paano mamuhay ng tama. Kaya kung may problema po kayo, may mga pagsubok, huwag ho kayong panghinaan ng loob, may itinuturo ang Diyos na dapat nating matutuhan. Ang pangako ng Diyos, hindi Kanya iiwan at pababayaan, hindi Kanya bibigyan ng pagsubok na di mo kaya, kundi pagdating ng pagsubok, ibibigay Niya ang paraan ng pag-ilag. Papabayaan tayo ng Diyos na lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, pero hindi tayo dapat matakot dahil hindi Kanya iiwan at pababayaan. Sabi sa Psalms 23 verse 1 hanggang 4,
sapagkat siya yung ating pastol. Kahit sa gitna ng pandemic o ng ating mga kaaway, ipaghahanda tayo ng Panginoon, ipagse-celebrate tayo ipagdiriwang tayo ng Panginoon ng masaganang buhay. Higit pa tayo sa pagtagumpay sa pamamagitan ni Kristo na umibig sa atin, sabi sa Romans chapter 8 verse 37, kaya lahat ng kahirapan, kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang iyo bang pananampalataya, ang works of faith, yung bang gawang ng pananampalataya lumalago? Yung labor of love, hindi labor lang, labor of love, umuunlad ba ang iyong pag-ibig sa kapatiran? Kumusta ang paningin mo sa mga pagsubok sa buhay, sa mga pag-uusig? Positibo ba? Nagbubunga ba ng katatagan sa iyong buhay ang mga pagsubok? Ang katatagan mo ba ay bumabago ng iyong karakter sa pamamagitan ng pagsubok? Tayo nagiging katulad ng Panginoong Hesukristo. Nagkakaroon tayo ng Christ-like character. O yung ating mga pagtitiis, mga pagsubok, hindi bumabago ng ating ugali, hindi bumabago ng ating pananaw, hindi bumabago ng ating pakikitungo sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating pakikitungo sa Panginoon. Sayang, may magandang resulta ang pagsubok sa buhay. Ang endurance mo ba ay nagbubunga ng pag-asa kay Kristo? Sabi sa banal na kasulatan, tumingin tayo kay Jesus na siyang nagpapasimula at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Kapatid, yon ang sekreto. Tumingin tayo sa aral ng Panginoong Hesukristo, lalago at titibay ka sa pananampalataya. Dalangin ko sa lahat po ng nakibahagi sa pag-aaral na ito, nawa ang inyong pananampalataya ay lumago, yung pananampalatayang gumagawa, the works of faith, yung gumagawa po na may pag-ibig at yung pong pagkatatagan na nagbubunga ng Christ-like character at ang Christ-like character na nagbubunga ng pag-asa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito yung mga bagay na ipinagmamalaki ni Apostol Pablo sa buhay ng mga Kristiyano sa Thessalonica. Ito yung mga bagay na nananatili, hindi nawawala, hindi nauubos, mananatili hanggang sa walang hanggan. Ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang pag-asa na bunga po ng Christ-like character, ang Christ-like character na bunga ng aming katatagan sa gitna ng mga pagsubok. Ama namin sa langit, pagpalain mo po ang lahat na nakibahagi sa pag-aaral na ito, sa pagsambang ito. Maranasan po nila ang paglago sa tatlong bahaging ito ng aming pananampalataya sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, lahat po na ito'y dalangin namin. Amen. Maging daluyan mo.
Ayon po sa 2 Korinto, Kabanata 6:6-8. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, pinupurit dinadakila ka namin, Panginoon. Lord, salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mo sa bawat isa. Salamat sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong proteksyon, sa iyong pagmamahal. Panginoon, kailanman hindi mo kami iniwan. Salamat, Panginoon, sa aming mga hanap buhay, sa aming mga ikinabubuhay, Panginoon. Patuloy mo kaming pinagkakalooban, Panginoon. Kaya nararapat lamang, Ama, na kami magbalik ng iyong mga pagpapala upang may magamit, Panginoon, ang iyong iglesia. Nawa, Panginoon, amin pong itinataas sa iyo ang lahat, Panginoon, ng aming mga kapatid na patuloy pong nagbibigay ng suporta, Panginoon, sa iyong iglesia. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon. Hindi mo sila pinagkukulang, Ama. Dalangin namin ang patuloy at masaganang biyaya, Panginoon, na patuloy mo pong ibuhos sa kanilang pamilya, sa kanilang mga buhay, O God. Salamat, Panginoon, dahil naririyan ka, patuloy na nagbibigay. Napakabuti mo, Panginoon. Panginoon, lahat po ito'y aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanan, makapagkaloob, mamahaling hiyas, bigintong niloko. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa ang akong hinihiling. Okay, tayo po, mga minamahal na kapatid, muli ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat at patuloy na nanalangin na pagpalain po kayo ng Panginoon sa kalusugang pisikal, gayon din po sa kalusugang spiritual. Salamat din po sa magandang balita na zero COVID na po sa Orion. God bless po at umaasa po ako ng buong puso sa Panginoon na tayo po ay makapagbubukas na po sa buwan ng Disyembre dahil medyo po tapusin na natin yung November na ito sa online worship. Sa unang linggo ng December ay panalangin natin na makapagbukas na po tayo ng face-to-face worship. Baguman po ang ating mga kapwa iglesia sa Bataan ay nagsipagbukas na po sila. Mayroon na pong pang-apat na linggo na po nila ngayon na gumaganap ng gawain. So tayo po ay magpatuloy at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Lord, katulad ng mensahe, nais ko pong ibalik ang ipagmalaki namin, Panginoong Diyos, at ipamalita ang paglago, pagtatag ng aming pananampalatayang gumagawa at pananampalatayang naglilingkod sa iyo, Panginoon. At ganoon din po, ang mabalitaan po patungkol sa amin ay hindi po iyong mga kaunlarang material lamang, bagaman ito po'y mahalaga sa amin, pero lahat ng ito alam namin temporal. Pansamantala lamang, kundi ang maibalita patungkol sa amin ay umuunlad kami, tumitibay kami sa pag-iibigan sa isa't isa. Kaya idinadalangin ko po ang iglesyang ito na aming kinakabilangan, Blessed Assurance Christian Church, na umunlad ang pagmamahalan sa isa't isa. Mawala po anumang hinanakit o laban sa isa't isa kung mayroon man. At ganon din sa ibang mga church, kapatiran na nakikibahagi sa gawain ito, Panginoon. Yun po yung hangarin na umunlad. Yun po yung ipagmalaki. Yun po yung i-master namin. Paglago sa pananampalataya, pagunlad sa pananampalataya, pag-ibig sa iyo, pag-ibig sa iglesia, pagsasagawa ng pag-ibig sa kapatiran. At ganon din, umunlad kami sa pagtitiis, sa katatagan, sa gitna ng mga pagsubok, na kami ay manatili, Panginoon, sa iyo at maranasan po namin yung pagbabago ng buhay, yung pagiging isang bagong nilalang, yung matatag na pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Ama namin sa langit, maranasan ito ng mga kapatiran naming nasa abroad, nagtatrabaho sa ibang bansa, lumalayo sa pamilya, pagpalain mo po sila, Panginoong Diyos. Kilala mo po sila, Panginoon. Hindi ko na po banggitin ang mga pangalan, pero sa kanilang lahat po, blessings mo po ay ibigay, Panginoong Diyos, sa kanilang lahat. At maging sa mga kapatiran namin na nakikibahagi po, bagaman hindi po kabilang sa aming church, salamat sa kanila, pagpalain mo sila at maging pagpapala nawa kami sa kanilang buhay. At sa lahat ng mga kapatid na narito ngayon, nakikinig, nakikibahagi, sumasabay, sumamba, pagpalain mo siya, Panginoong Diyos. Maranasan niya yung katotohanan na sinabi ni Pablo, ikaw ay Diyos ng biyaya, ikaw ay Diyos ng kapayapaan, ikaw ay Diyos na nagpapabanal, ikaw ay Diyos na tapat, tinutupad mo ang lahat ng iyong pangako. Ama namin sa langit, pagpalain mo kaming lahat, at lahat po ng ito'y dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. At ngayon, mga kapatid, nawa po ang napakasaganang pagmamahal ng ating Diyos Ama, ang napakasaganang biyaya mula sa ating Panginoong Jesucristo, at ang patnubay ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat, sumaating lahat habang tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Kanya. Amen. Magandang pag-ibig para sa ating lahat. Nawi po tayo ng may galak sa ating mga puso. May galak. Dahil tayo may Panginoon na mabuti. Panginoon, hindi tayo iiwan kailanman. Lagi tayong sasamahan. Anumang pagsubok, anumang panganib, maraming maranasan sa ating buhay.
hirap na